Alam mo ba kung bakit hindi ka napapansin ng babaeng gusto mo? Hindi dahil pangit ka, hindi dahil mahina ka, at lalong hindi dahil may mas gwapo kay sa'yo. Ayon kay Nietzsche, ang tao ay naa-attract hindi sa itsura kundi sa aura ng lakas na inilalabas mo. Pero ang tanong, may nilalabas ka bang lakas? O puro ka ba lang? Welcome sa channel kung saan pinag-uusapan natin ang katotohanan ng buhay kahit masakit dahil doon tayo lumalakas. Ngayon, pag-uusapan natin ang dark psychology, behind attraction at kung paano mo maa-attract ang babaeng gusto mo. Bago tayo magsimula, i-comment mo kung taga saan ka para alam ko kung saan umabot ang video na ito. 1. Tao ay na-attract sa confidence, hindi sa pleasing. Alam mo kung bakit hindi gumagana ang kabaitan mo. Hindi dahil masama ang maging mabait, kundi dahil mali ang intensyon mo. Sa dark psychology, sinasabi na kung ang kabaitan ay may halong pag-asa, nagiging manipulation iyon. At anumang may halong manipulation, nararamdaman ng babae at mabilis siyang umaatras. Ayon kay Robert Greene, neediness is the greatest repellent in human attraction. Hindi siya na-attract sa effort mo. Hindi siya na-attract sa pagiging nice guy mo. At lalong hindi siya na-attract kapag inuna mo yung feelings niya higit sa respeto sa sarili mo. Ang babae hindi humahanga sa lalaking nagpiplease. Humahanga siya sa lalaking may sariling paninindigan. Bakit? Because confidence signals strength. At ayon sa evolutionary psychology, ang utak ng tao ay wired para ma-attract sa taong kayang tumayo mag-isa. Ito ang mga subconscious questions na tinatanong ng babae kapag kausap ka. Ito bang lalaki may sariling backbone? May sariling decision? Hindi ba ako ang center ng mundo niya? May kaya ba siyang gawin kahit wala ako? Kapag nakita niyang ikaw ay may sariling direksyon, nagiging magnetic ka. Pero kapag nakita niyang ikaw ay naghihintay ng approval, nagiging predictable at boring ang presence mo. Confidence versus pleasing. Dark psychology breakdown. Pleasing. Sana magustuhan niya ako. Sana mapansin niya ako. Sige, kahit ayokong gawin, gagawin ko para lang hindi siya magalit. Confidence. Ito ako. Kung gusto mo ako, mabuti. Kung hindi, ayos lang. Alam ko worth ko. Hindi ako nagmamadali. Hindi ako naghahabol. Ang difference? Sa pleasing, humihingi ka ng value. Sa confidence, nagbibigay ka ng value. Nietzsche's truth about attraction. Si Friedrich Nietzsche ang nagsabi, ang taong may mababang tingin sa sarili, laging naghahanap ng validation. At ang taong laging naghahanap ng validation, laging napapansin. At kapag napansin niya ng babae, alam na niya agad. Hay, sana namang lalaking walang sariling identity. Confidence is quiet. Pleasing is loud. At ang tahimik na lakas yun ang pinakamapanganib na anyo ng attraction. Paano ito gamitin ng tama? Tumayo sa opinion mo. Hindi mo kailangan sumang-ayon palagi. Mag-set ng boundaries. Kung hindi mo gusto, sabihin mo. Huwag kang magmadali sa feelings. Ang lalaki na hindi nagmamadali ay lalaking may emotional control. Alagaan mo sarili mo. Physical, mental, financial, lahat yan bahagi ng confidence. Hard truth. Kung ang buong identity mo ay nakasenter sa paghahanap ng approval, hindi ka magiging attractive kahit ilang regalo, chat or effort ang ibigay mo. Pero kung kaya mong ipakita na kaya mong mabuhay ng may direksyon, na kaya mong humarap sa mundo kahit mag-isa, doon ka nagiging kompleto. At ang lalaking kompleto, hindi napipilitang maghabol. Siya ang hinahabol. 2. Mystery is magnetic. Tanong, bakit kahit hindi naman gwapo ang isang lalaki, pero parang ang daming nabibighani sa kanya? Simple. May aura siyang hindi mo agad maintindihan. At ang hindi mo agad maintindihan, gusto mong alamin. Iyon ang tinatawag na mystery effect sa dark psychology. Carl Jung's principle of depth. Sabi ng psikolohistang si Carl Jung, everything that is unexplained becomes powerful. Ang tao, lalo na ang babae, ay naturally drawn sa lalaking hindi agad bukas ng buong pagkatao niya. Hindi dahil pa hard to get ka, kundi dahil may lalim ka. At ang lalim, bihira sa panahon ngayon. Kapag ang isang lalaki ay hindi agad nagsishare ng lahat. Past, trauma, feelings, intentions, desire, plans. Ang babae ay mapapaisip, sino ba talaga siya? Bakit parang ang hirap niyang basahin? At doon nagsisimula ang attraction. Hindi dahil sa mga sinasabi mo, kundi dahil sa mga hindi mo sinasabi. Psychology behind mystery. Sa subconscious ng babae may ganitong proseso. Curiosity is triggered kapag hindi ka agad transparent. Gumagana ang instinct niya to analyze you. The mind creates stories. Kapag kulang ang information, ang utak niya mismo ang naglalagay ng meaning sa'yo.
She emotionally invests. Dahil inisip ka niya kahit wala ka. You become valuable. Kung ano ang mahirap unawain, nagmumukhang mas importante. Ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang hindi attractive. Hindi dahil boring sila, kundi dahil wala silang mystery. Lahat binubuhos agad. Lahat ipinapakita agad. Lahat isinishare agad. Wala nang thrill. Wala nang spark. Wala nang dahilan para isipin ka pa niya. Do not overexpose yourself. Robert Greene. Sabi ni Robert Greene sa The Art of Seduction, the more visible you are, the less mysterious you become. And the less mysterious you become, the less power you hold. Kung lagi kang available, lagi kang nagre-reply agad, lagi kang nasa paligid, wala kang aura, wala kang gravitational pull. But a man with mystery, iba ang dating. Hindi siya sabik, hindi siya nagmamadali, hindi siya lupaing pwedeng galugarin ng isang araw lang. Isa siyang kakaibang mundo na pangmatagalang tuklasin. Paano maglabas ng mystery aura? Ethical and psychological. 1. Keep your emotions steady. Ang lalaking hindi agad nagdi-display ng sobrang emosyon ay nagmumukhang emotionally grounded. 2. Huwag agad mag-overshare. Kung kumain ka ng tapsilog, hindi kailangan i-update. Kung may problema ka, hindi kailangan i-confess agad. Mag-share ka lang ng sapat pero hindi lahat. 3. Mag-focus sa actions, hindi sa salita. Ang mga salita madaling basahin, pero ang consistent quiet action niyon ang malalim at misteryoso. 4. Be unpredictable in a healthy way. Ipakita mong may sarili kang mundo, may sarili kang routine, hindi ka nakatali sa chat, message, call or oras niya. Let her wonder. Huwag mong sagutin lahat ng tanong, ng sobrang diretso. Huwag mong ibigay agad ang buong narrative mo. Bigyan mo siya ng piraso, hindi buong puzzle. The ultimate dark truth. Ang babae ay hindi na-attract sa lalaking perfect. Na-attract siya sa lalaking may depth, yung hindi niya agad kayang i-categorize, yung may something na hindi niya ma-pinpoint. At habang sinusubukan niyang i-figure out ka, mas lalo kanyang naiisip, mas lalo kanyang napapansin, mas lalo siyang nag-i-invest emotionally. Dahil ang lalaki na hindi pa lubos na nauunawaan ay lalaking gusto niyang lalo pang kilalanin. 3. Walang mas attractive sa lalaking may mission. Maraming lalaki ang nagtataka. Bakit mas pinipili ng babae yung lalaking hindi naman gwapo, hindi mayaman, hindi macho? Simple. Dahil meron siyang bagay na kulang sa karamihan. Purpose, direction, mission. Sabi ni Marcus Aurelius sa Meditations, a man's worth is measured by the things he pursues. Kung ang hinahabol mo ay validation, mababa ang value mo. Kung ang hinahabol mo ay babae, mas lalo kang bumababa. Pero kapag pangarap mo ang hinahabol mo, kapag goal mo ang inuuna mo, kapag sarili mong growth ang priority mo, tumataas ang value mo hindi dahil sa pera, kundi dahil sa character. The dark psychology behind men on a mission. Merong unconscious switch sa utak ng babae. Ito ang tinatawag na purpose attraction trigger. Hindi ito charm, hindi ito pick-up line, hindi ito pabango. Ito ang epekto mo kapag may ginagawa kang mas malaki kaysa sa paghabol sa kanya. Ito ang nararamdaman niya kapag nakikita niyang abala ka sa improvement mo. Ang tawag dito ng mga psychologist, scarcity of attention. Kapag ang attention mo ay hindi mura, nagiging mas valuable ka. Kapag ang oras mo ay hindi para sa kahit sino, nagiging mas desirable ka. Kapag ang buhay mo ay umiikot sa purpose, hindi sa babae, nagiging mas masculine ang energy mo. At ang masculine energy ay natural na nakaka-attract ng feminine energy, hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil inaabot ng babae ang lalaking may direksyon. Bakit purpose is attractive? Psychological breakdown. 1. Purpose creates confidence. Ang lalaking may mission ay hindi madaling ma-shake. Hindi siya sumasabay sa hangin. Hindi siya takot mawala ng tao dahil may inaabangan siyang mas malaki. 2. Purpose creates discipline. At sa mata ng babae, ang disiplina ay tanda ng leadership, tanda ng self-control, tanda ng future stability. 3. Purpose creates rarity. Karamihan ng lalaki ngayon, walang direksyon, walang plano, walang pangarap. Kaya kapag may isang lalaking may clear path, may routine, may growth mindset, nagiging kakaiba ka. At lahat ng kakaiba, hinahangaan. 4. Purpose makes you independent. Hindi ka emotionally dependent, hindi ka clingy, hindi ka sabik sa chat, hindi ka nag-a-adjust ng buong buhay mo dahil sa babae. At ang independence na ito ay nagbabawas ng pressure, nagdadagdag ng presence. Stoic philosophy on attraction. Sa Stoicism, may simple pero malupit na prinsipyo. Be so focused on building your life that love becomes a bonus, not a requirement.
At yan ang energy na hindi matanggihan ng babae. Hindi ka naghahabol, pero hindi ka rin tumatakbo. Nandyan ka, pero hindi ka nakatali. Ikaw ay lalaking may sariling landas at gusto ng babae ang lalaking may mundong pwedeng salihan. Hindi mundong siya ang bumubuo. Signs na may mission ka and why it attracts women. May routine ka na hindi mababasag. Hindi ka mawawala sa landas dahil lang nag-message siya. May standards ka. Hindi ka pumapasok sa relationship dahil lang gusto mo. May boundaries ka. Hindi ka sumusuko sa kahit anong pressure. May pangarap kang tinutulak araw-araw. Hindi ikaw ang lalaki na laging bored at naghahanap ng attention. May self-respect ka. At ang lalaking may self-respect, pinaka-rare sa panahon ngayon. The dark masculine truth. Ang pinaka-attractive na lalaki ay hindi yung may mas maraming nililigawan. Hindi yung may mas maraming pera. Hindi yung machong-macho. Kundi yung lalaking kapag iniwan mo sa isang kwarto mag-isa, lalago, uusad, uunlad. Yung lalaking may sariling mission, hindi para magpa-impress, kundi para maging mas malakas na bersyon ng sarili niya. At sa ganitong lalaki, ang babae hindi naaakit lang, nire-respeto ka niya. At ang respeto, yun ang tunay na attraction. For energy speaks louder than words. Sabi nga nila, ang babae hindi lang nakikinig, nakakaramdam din. At sa mundo ng dark psychology, may isang hindi nakikitang puwersa na mas malakas pa kaysa sa itsura, sa pera, o kahit sa sobrang galing mong magsalita. Ito ang energy mo. Gustave Le Bon's Theory of Invisible Influence. Ayon kay Gustave Le Bon, pioneer ng crowd psychology, people sense your energy before they understand your intentions. Ibig sabihin, nararamdaman ka muna bago ka nila pakinggan. At kung anong klase ng energy ang dala mo, iyon ang nagtatakda kung maa-attract ba sila o iwas. The silent language of men. Ang energy mo ay nakikita sa paraan ng paglakad mo, tono ng boses mo, pagtingin mo, paghahawak mo sa sarili mong presensya, paraan ng paghawak mo sa problema, paraan ng paghandle mo sa rejection, paraan ng pananahimik mo. Minsan wala ka pang sinasabi, pero may sinasabi ka na. Dahil ang energy hindi pwedeng dayain. Lumabas at lalabas yan. Kaya kung insecure ka, ramdam niya. Kung needy ka, ramdam niya. Kung desperado ka, ramdam na ramdam niya. Ganun kalakas ang invisible communication ng energy. The dark psychology breakdown. 1. Insecurity leaks. Ang insekuridad may amoy. At kahit hindi mo ipakita, nararamdaman ng babae ito. Kapag nagko-compensate ka, kapag masyado kang trying hard, kapag pilit ang confidence mo, may something off sa energy mo. 2. Confidence is silent presence. Hindi kailangang maingay. Hindi kailangang magyabang. Hindi kailangang mag-post ng lahat. Ang tunay na confidence ay mararamdaman kahit nakaupo ka lang. Ayon kay Jung, the man who has mastered himself radiates a quiet power. 3. Emotional control attracts feminine energy. Kapag stable ang emotions mo, nagiging anchor ka. At ang babae, lalo na kung feminine, ay naa-attract sa lalaking hindi basta-basta natitinag. How women subconsciously read your energy. Ang babae ay parang radar. Hindi mo siya maliloko sa bravado or pamacho energy. Nararamdaman niya ang totoo mong state. Kapag insecure ka, kapag dependent ka, kapag wala kang direction, ramdam niya kahit nakangiti ka pa. Pero kapag kalmado ka, grounded, confident, may direction, may control sa sarili, kahit hindi mo siya tingnan, napapatingin siya sa'yo. Real masculine energy, hindi toxic, hindi manipulative. Ito ang tatlong bagay na automatic na attractive. 1. Calmness. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka reactive. Hindi ka madaling ma-offend. May I'm in control vibe ka. 2. Purposeful movement. Kapag gumalaw ka, may dahilan. Kapag nagsalita ka, may meaning. Kapag tumahimik ka, may presence. 3. Self-respect. Hindi mo sinusukat ang halaga mo sa tingin niya. Alam mong may worth ka. Kahit walang validation, ang energy mo ay nagsasabi, papasok ka sa buhay ko kung deserving ka. At ang energy na yon ay bihira, kaya nakaka-attract. The dark truth. Hindi ka na-attract ng babae dahil sa mga sinabi mo. Na-attract siya dahil sa nararamdaman niya kapag nasa presensya ka niya. You don't seduce with words. You seduce with presence. You don't win her with lines. You win her with energy. You don't get her attention by chasing. You get her attention by being a man worth noticing. 5. Be a man who can walk away. May isang katotohanang hindi gustong tanggapin ng karamihan ng lalaki.
Kung hindi mo kayang lumakad palayo, hindi ka kailanman magiging tunay na attractive. Bakit? Dahil ang lalaking takot maiwan. Ay laging nauuwi sa pagiging alipin ng sariling emosyon. At sa dark psychology, iyon ang pinakamadaling makontrol. Osho's principle of detachment. Sabi ni Osho, the person who is ready to leave at any moment is the person who cannot be controlled. At ang babae, hindi niya gustong ikontrol ang lalaki. Pero automatic niyang nire-respeto ang lalaking kaya niyang mawala kapag hindi na siya tinitrato ng tama. Ito ang deep psychology dito. A man who stays even when disrespected communicates he has no self-worth. A man who walks away communicates he knows what he deserves. Neediness versus power. Ang neediness ay parang dugo na naamoy ng predator. Kapag ramdam niyang hindi mo kayang mawala siya, hindi ka na lalaki sa paningin niya, emotional hostage ka lang. Pero ang lalaking kaya lumakad palayo, iba yon. Ibig sabihin, hindi ka dependent, hindi ka desperate, hindi mo tinatapakan ang dignity mo para lang mahalin ka, hindi mo binibigay ang power mo kahit kanino. At sa paningin ng babae, ang ganitong klaseng lalaki ay may backbone, may prinsipyo, may sariling mundo. Lalaking hindi mo basta mababali dahil meron siyang sariling identity. The dark psychological effect, the power of withdrawal. May psikolohikal na impact ang paglalakad palayo. Nabubura ang illusion ng value sa taong hindi ka pinapahalagahan. Hindi mo kailangan magsalita. Hindi mo kailangan magalit. Hindi mo kailangan magdrama. Ang pagtahimik mo at pag-alis mo, mas malakas pa sa kahit anong speech. Sa utak ng babae mangyayari ang subconscious shift. Bakit siya umalis? Hindi ba siya takot mawala ako? Anong meron sa kanya? Bakit hindi siya tulad ng iba? At doon nagsisimulang umangat ang value mo. Hindi dahil minanipula mo siya, kundi dahil nagpakita ka ng self-respect. Why women respect men who can walk away. 1. It shows you are not emotionally dependent. Ang babaeng may emotional maturity, hindi naghahabol ng lalaking clingy. Tumitingala siya sa lalaking stable. 2. It shows you have options. The truth, people value what is not easily replaced. 3. It shows you have standards. At ang standards ay sign ng intelligence, discipline at self-respect. 4. It shows your world doesn't collapse without her. Kahit mawala siya, hindi nawawala ang sarili mo. 5. It shows inner strength. At ang strength ay natural na attractive sa feminine energy. Stoic masculinity, the power of self-possession. May isang linya mula sa Stoics. He who controls himself loses nothing when he loses others. Ibig sabihin, kung ikaw ay buo bilang tao, walang sino man ang pwedeng sumira sa'yo. At sa ganitong uri ng lalaki, hindi attraction lang ang ibinibigay ng babae. Paggalang, pagtingin, at tunay na admiration, the ultimate dark truth. Kung kaya mong iwan ang hindi nakikita ang halaga mo, ma-attract mo hindi lang ang tamang babae, kundi ang tamang buhay. Ang lalaking kaya lumakad palayo ay lalaking hindi na kailangan maghabol dahil ang value niya hindi nakadepende sa pagtingin ng kahit sino. At ang lalaking ganito ang lalaking malaya, matatag, may prinsipyo ay nagiging dangerously attractive sa mata ng kahit sinong babae. Hindi siya na-attract dahil gusto mo siya, na-attract siya dahil kaya mong mabuhay kahit wala siya. Kung gusto mong ma-attract ang babae na gusto mo, huwag mong unahin ang babae. Unahin mo sarili mo. Unahin mo goals mo. Unahin mo growth mo. Dahil sa dulo, ang nagiging irresistible ay hindi ang lalaking nagmakaawa, kundi ang lalaking may sariling mundo at inaanyayahan lang ang tama at karapat-dapat na babae na maging parte nito.